Magandang gabi at welcome sa ating Bible study. At ngayon po ay nasa Facebook lang tayo, live. Ang ating topic ngayon ay ang tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaang pumili ng mabuti at masama. Maraming tao ang hindi alam ang mabuti dahil kulang sila sa kaalaman sa aral ng Diyos. Kaya sila ay nasasadlak sa kasamaan. Hindi alam ang mabuti. Ang nalalaman ay kasamaan at ang ginagawang masama ay minamabuti kaya napapahamak. Sa simula't simula pa lang ng paglalang ng Diyos, ang tao ay binigyan niya ng karapatang pumili ng mabuti at masama. Ang pagsunod at pagsuway. So binigyan din niya ng babala ang magsuway at sinabi din niya kung ano ang kainatan ng mabuting ang sumusunod. Ang sabi niya sa chapter 2 ng Genesis. Simulan natin sa Genesis sapagkat ito ay simulang-simula, sabi ko kanina, from Genesis pa lang ay nagbigay na siya kaagad ng babala. Sa chapter 2 verse, simulan natin sa 8 hanggang 9. Naglagay ang Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon niya dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakakalugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan naroon ang punong nagbibigay ng buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. So, doon naglagay siya. Mayroong kaagad na pagpipilian ng mabuti at masama. At sabi niya doon sa verse 15 at hanggang 17. Inilagay ng Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito ay pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang punong kahoy, bungang kahoy sa halamanan, maliban sa sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Makita natin na mayroon pala siyang nilagay talaga roon na isang puno na pag kinain mo ay nakakaalam ka ng mabuti at masama. So, dito, nagbigay din siya ng babala sa mga pagsuway at may kaparusahan. So, sabi niya sa chapter 3 verse 14. Okay, chapter 3 verse 14. Ang sabi niya, at sinabi ng Diyos sa ahas, sa iyong ginawang may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Iyan ang parusa sa ahas sapagkat nilinlang niya si Eva pala ang nilinlang niya. So makita natin na ang parusa ng ahas ay gumapang at magkumain ng alabok. Ang kasalanan ng ahas ay nanlinlang kasi. So may kaparusahan sa pagsuway. At sabi niya sa chapter 3 verse 15 naman hanggang 16. Sa babae naman ito kasi nga nagkasala sa Eva at saka si Adam. So sabi niya sa babae ay kayo ng babae lagi mag-aaway binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo ng iyong ulo mong iyan at ang sakong iyan ay
ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan lalo kung sumapit ang iyong pagluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Yon ang sabi niya. Kaya nga, sabi naman niya sa lalaki, sa verse 17 naman, so may parusa kaagad pagsuway. Nagsuway kasi si Eva. So ang parusa sa kanya, yun hanggang ngayon naranasan ng mga kababaihan niya. At ito naman ang sa aming kalalakihan. Hinahanap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakinig ka sa asawa mong hirang, nang iyong kainin niya ang bungang bawal, sa nangyaring ito ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupaang ito ay para sa pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. So, dapat, kaya nga, ang paghanap buhay talagang magpapawis talaga. Yan ang naging parusa, no? Mga damot inik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin, upang ang anihin ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing, yamang sa alabok doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka din, sabi niya. So, yan ang mga dahilan. Kaya ipinakita ng Diyos na ang kahihinatnan ng pagsaway sa utos para maging babala sa mga tao. Subalit likas sa tao ang pagiging suwail. Di ba? Ganun talaga tayo, suwail. Ito ang babala sa mga tao para magkaroon ng takot na sumuway sa utos ng Diyos. Jason, thank you. Subalit marami ang walang alam sa aral ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, ang mga tao ay kulang sa kaalaman tungkol sa Diyos. Walang pagkatakot na gumawa ng masama dahil hindi alam ang utos at aral ng Diyos at kung ano ang kahihinatnan nila. Kasi kung makita natin, kung alam na nilang kahihinatnan, dapat iwasan, maging gumawa ng mabuti. So malamang na hindi talaga alam. Kaya nga sabi ko sa mga aklat, alam nyo, kahit na nga sa mga aklat ng mga propeta at sa Biblia, ang palaging unang pinapahayag ng Diyos ay yung parang pag-alam sa mabuti at masama. Halimbawa dito sa awit, sa chapter 1 ng awit, dito kaagad okay. Sa chapter 1 ng awit, ang nakalagay dito kung ating verse 1. Ang sabi dito sa verse 1 ng awit ay 1 to 6. Hanggang 6 na naman ito, pero yun ang tema niya. Mapalad ang taong hindi naakit niya ang masasama upang sundan niya ang kanilang payong maling halimbawa. Hindi sumasama sa anumang taong laging adikay pagtawanan lamang at tamakamakin ang Diyos na dakila. So dito kaagad ang sinabi niya, mapalad ang taong hindi naakit ng masama. At sabi niya sa verse 2, nagagalak siya, ito yung taong mapalad. Nagagalak siyang laging nagsaliksik sa banal na aral. Ang utos ng Diyos ang siyang binubulay araw at gabi. Gabi at araw. So makita natin dito na ang mapalad na tao ay yung nagsasaliksik sa aral ng Diyos. At ang sabi niya, ang taong ganun, ang taong mapalad ay katulad niya ang isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namubunga sa kapanahunan. Ang anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Yan ang taong mapalad na pinili niya. Sabi niya, hindi siya naaakit niyong masasama. Hindi naaakit ng masama. Kasi
pinili niya na ang sabi niya, nagagalak siyang lagi na magsasaliksik sa banal na utos. So, ang taong mabuting tao, ang palaging sinasaliksik ay yung tungkol sa aral ng Diyos para sa'y makasunod. So, balik namin na sa verse 4, ngunit ibang-iba ang masamang tao. So, ito pinakita din niyang mangyayari sa mabuting tao. Kasi ang masamang tao, ang mabuti kanina, sabi nga niya ay katulad siya ng pulong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin tiyak na magtatagumpay. Subalit, ang masama tao, sabi nga, ngunit ang ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay na at ipapadpad kung hanging umihip. Ang masamang tao ay parurusahan, hindi magmimintis. Ihiwalay siya sa pagkakatipo ng mga matuwid. Tingnan mo, yun ang may parusa talaga sa taong masama at magmimintis. So ang taong matuwid ay itong ang Diyos ang siyang nag-iingat. Ngunit kailanman ang masama ay mapapahama. Kaya nga kung alam ng tao na ang mangyari sa magawa ng masama, siguro naman dapat hindi niya gawin, no? Umiwas siya. Kaya lang ang mga taong maraming gumagawa ng masama, na pinili niya ang masama o kaysa mabuti, kasi hindi nila alam ang tunay na kahihinatnan ng masama. Kaya sila patuloy na gumagawa ng masama. Kaya nga, ang mabuti, sabi nga niya, no? Parang nakatanim sa puno ng batisan at laging sariwa ang dahon at ang Diyos ang nag-iingat. Subalit ang masama ay parurusahan at sabi niya hindi magmimintis at parurusahan talaga sa ng Diyos. So ang pagpili ay sa tao, mabuti o masama, buhay o kamatayan. Di ba? So, actually, ang sabi nga doon, okay, kukuha pa rin tayo dito sa Awit, chapter 14. Okay, ang sabi sa chapter 14, verse 1, ang masama. Ang sabi ng masama kasi, wala namang Diyos, sabi ng hangal. Yan ang sabi niya. Kaya nga, ang mga taong gumagano, wala naman ang Diyos ay gagawa sa masama, okay lang. Itong palagi nilang katuwiran. Kaya naman ngayon, ang kanilang buhay ay kakilakilabot at kasuklam-suklam. Masasamang gaway kanilang libangan. Wala nang matuwid, wala na isa man, sabi ng Panginoon. Sapagat ang sabi nga niya, ang Diyos na makapangyarihan mula sa itaas, tao'y minamasdan at sinisiyasat. Mayroon pa kaya sa sanmaliwanag na ang matinong sa kanya'y naghahanap. Sa wari wala na, sumama ng lahat, wala nang natirang gawa ng tumpak. So parang ang tao patuloy nagpapakasama kasi nga pag walang aral, walang alam sa aral ng Diyos, ganyan ang mangyayari. Kaya ang tanong ng Diyos, di ba nila alam? Itong masama, lahat na ba'y mangmang? Itong aking bayay, sabi nga niya, pinaglakawan ako. Ayaw nilang dumalangin, sabi nga. Kaya nga sabi niya sa verse 5, darating ang araw na sila'y masisindak pag nakita nilang yaong mga tapat na kapanig pala ay Diyos sa mataas, palagi na lamang nilang nililibak ang mga mitiin nilang kulang palad, niyong kulang palad, sapagkat sa Panginoon nagtitiwalang ganap. Kaya nga, ang minimithi ko ay ang aking dalangin, magbuhat sa Sion, sana ay dumating. Yan ang minimithi ng taong mabuti. Ang tagapagligtas ng bayang Israel, kung ang iyong bayay muling paunlarin, sa kasaganaan ay
panumbalikin, maghaharing galak sa puso at damdamin. Yan ang taong mabuti. Kaya doon din sa verse 36 ay kaya nga ang sabi sa kasamaan ng mga tao, okay, sa verse 36 sabi niya 1 to 4. Kasi ang kasalanan talaga nangungusap sa tao. Sabi nga niya dito sa verse 36 ng awit ulit, kasalanan ay nangungusap sa puso ng masama. Yan. Sa ubod ng puso nila doon nagwiwika, tumatangging ito sa Diyos at nitakot ay wala. Ang palagay sa sarili siya'y laging dakila. Ang akala hindi batid ng Diyos ang kanyang sala. Kaya, yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangungusap, ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na sa karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay, masama rin ang ugali at isa pang kasama ay yaong laging inaakap ang gawaing mahalay. So, yun ang sinasabi pero ang kabutihan naman ng Diyos, yan ang masama. Pero ang kabutihan naman ng Diyos, ang sabi niya, ang wagas ng pag-ibig mo, O Diyos, ay walang hanggan at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Yan ang ating kahinat ng mabuting tao. Matuwid at matatag ka sa tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao at mga hayop na nilalang sa tuwin ay kinukupkop ng makapagpalang mong kamay. So ang Diyos ang kumukupkop talaga sa mabubuting tao. So sabi nga niya ay at kinakalingas siya. O Diyos, ang pag-ibig mo ay mahalaga at matatag, ang kalingay na daramana sa ililim ng iyong pakpak. Yan. Para bang tayo sa ilalim ng pakpak. At pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Napakagandang pangako ng Diyos sa taong mabuti. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Yan. At sa iyo nagmumula yaong mga lahat ng may buhay, ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kinakalingan na sa iyo ay umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. So napakaganda ang taong hindi yan ang mga pangako ng Diyos sa atin na minsan hindi ito napapansin. Kaya nga ang tao ay gumagawa ng masama dahil nga doon sa kulang sa kaalaman sa pangako ng Diyos. So ang taong matuwid ay kinukupkop. So ang taong matuwid ay kinukupkop ng mapagpalang kamay. Kinakalingan ng Diyos, sagana sa pagkain sa tahanan, pinagpapala ng taong matuwid. So ang nangungusap ang Diyos sa mga tao, subalit hindi nila pinapansin patuloy ang Diyos sa pagpapaalala sa mga tao. Ang biyaya at pagpapala sa mga tao, nakikinig at sumusunod sa Diyos. Sa mga ayaw kumilala at suwail sa Diyos, makikita natin sa ating kapaligiran ang kahirapan at walang kapayapaan buhay na naranasan. So, simula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang Diyos ay matiyagang nananawagan sa kanyang mga nilalang sa mga tao na lumapit kayo sa akin. Sabi ng Diyos, dahil ayaw niyang mapahamak ang tao. Kaya nasa atin, nasa tao ang pagpili. Gusto mo bang masaganang buhay? Mapayapang buhay? Na panatag ang kalooban?
At ang pag-asa ay sa Diyos lamang, o buhay na walang pag-asa, walang kapayapaan, at magulong pamumuhay. Alam nyo, nasa atin yung pagpipili. Mayroon niya sa Isaias. Okay, gusto ko lang maanuhan sa Isaias, sa chapter, may mga talatang gusto kong mabasa at masundan natin sa Isaias. Sabi niya sa chapter 1, verse 16 to 17, karagdagan lang ito natin. Magpakabuti na kayo, sabi ng Diyos, magbalik loob sa akin, sapagkat ang mabuti ay galing sa Diyos. Ang masama galing sa diablo. So kung mabuti ang ginagawa natin, sumusunod tayo sa Diyos. Kung masama ang ginagawa, ating sinusunod ang kaaway. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil kayo sa paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan, itigil ang pang-api, tulungan ang mga ulila at ipagtanggol ang mga balo. Kaya napakaganda ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Kaya lang ito ang kakulangan ng marami, kaya ang tao ay naging masama dahil hindi nila alam na ang pangako ng Diyos na dapat gumawa ng mabuti. Hindi rin alam ng maraming gumagawa ng masama kung anong kahinatnan. Kung hanggat hindi natin alam ang aral at salita ng Diyos, hindi natin malalaman to. Kaya nga sabi niya sa chapter 3, verse 10 to 11 naman. Sabihin ninyo sa mga taong matuwid, mapalad ka. Pakikinabangan mo ang iyong pinagpaguran. At sa masamang tao, kawawa ka. Sasapitin mo kapahamakan. Kung ano ang iyong itinanim, siya mong aanihin. Kaya, bakit ang tao gumagawa ng masama? Hindi kasi niya talaga alam kung itong sinasabi ng Diyos. Ang matuwid, sabi niya, mapalad. Pakikinabangan niya ang kanyang pinagpaguran. Pero ang masasama, kawawa ka. Ang sasapitin mo'y kapahamakan. Kaya nga, di ba, kung ating titingnan, sino ang gusto ng kapahamakan? Kaya nga lang, ang mga tao ay hindi alam ang tunay na mangyayari sa mga taong gumagawa ng kapahamakan. Kaya nga sabi pa ron sa chapter 5 verse 20, kawawa kayo na babaliktad ang isip. Siyempre, pag hindi mabuti, ang mabuting gawa ay minamasama. Ang masama naman ay minamabuti. Ang kaliwanagan inaaring dilim at ang dilim naman ay ang kadilim ay liwanag ang itinuturing. Mapait na abdo ang sabi matamis. At ang matamis ay minamapait. Sabi na baliktad. Alam niyo kung kapansin ganyan mga nangyayari sa ating panahon niya yun. Kagaya yung mga kinasuhan sa mga nagkukurap. Kung alam lang nila kung anong kahinatnan, pero hindi nila iniisip na kung anong kahinatnan eh. Di ba, gumawa ng mga, sa corruption ngayon, nakikita natin, like, maliwanag naman yung nababasa natin sa dyaryo at sa balita, yung PhilHealth, maraming kakasuhan. Hindi ba nila alam yun na pag gumawa ka ng masama ay talagang kahinatnan mo? Gumawa lang sila ng maraming pera pero kulungan naman ang pupuntahan. Kaya nga, binigyan tayo ng Diyos na magpili. Anong pipiliin mo? Mabuti o masama? Ang sabi niya kagad, sa una't-una pa lamang kanina binikita natin na sa Genesis, binigyan niya kaagad ng pinakita kaagad yung parusa. Gumawa ka ng mabuti at yung gumawa ng masama. Kaya nga, yun ang pinakita ng Diyos para ang tao sana pumili. Ano ang pipiliin mo? Mabuti o masama? Kaya nga yun ang sinasabi niya sa ibang talata rin. Anong pipiliin mo? Buhay o kamatayan? Yan ang sinasabi niya. Kaya nga, nasa atin ang
pili. Nasa atin ang kalayaang na pumili ng mabuti at masama. Amen? Purihin ang Diyos at tayo ay manalangin. Ama, salamat sa mga paalala mo sa amin, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang aming pag-aaral. Pagpalain mo rin ang nakikinig at makapakinig pa nito, Panginoon. Ikaw, Panginoon, magbukas ang kanilang mga puso at isipan para sila, Panginoon, makapamuhay ng may pagsunod sa iyo, mayroong sa mabuting kalagayan, Panginoon, at maiwasan ang masama. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, ang masama ay hindi magmiminti sapagkat parurusahan. Subalit, kasaganaan at kapayapaan ang mararanasan ng mabubuting tao. Panginoon, salamat sa iyong paalala sa amin. Kaya nga, Lord, ikaw magbukas ng mga puso at isipan ng mga taong makapakinig para sila, Panginoon, ay makagawa ng mga buting bagay at maiwasan ang kasamaan. Ama, salamat at sa iyo namin ipinagkatiwala ang pag-aaral sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Magandang gabi po at pagpalain ang lahat ng nakikinig at ang makapakinig pa nito. Magandang gabi po.